Pagbobotohan na sa Kamara ang committee report na nagbabasura sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita live mula sa House of Representatives, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, may desisyon na ba ang mga mambabatas? Yes, Pops J, opisyal na nga ang ibinasura dito sa Kamara ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa botong 284 affirmative, 8 negative at 4 abstentions, hindi na muling mapapag-usapan at makapaghahain ng impeachment complaint laban sa Pangulo hanggang January 26, 2027, alinsunod sa one-year bar rule. Nakasaad sa committee report na parehas sufficient in form but insufficient in substance ang De Jesus at Maza et al. Complaint. Sinuportahan ng Partido Federal ng Pilipinas sa pamamagitan ni Representative Javi Benitez ang desisyon ng House Justice Committee para sa dismissal ng mga impeachment complaint. Hindi naman ito tinanggap ni Kabataan Party List Representative Renico, isa sa mga endorser ng Maza et al. Complaint. Para sa kanya, sapat ang recital of facts at mga alegasyon ukol sa pagkakasangkot umano ng Pangulo sa flood control corruption scandal na nakapaloob sa kanilang reklamo. Ayon naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na mananatili ang kanyang paniniwala na sufficient in substance ang second impeachment complaint. Samantala, ipinakita na rin ni De Lima ang kanyang suporta para kay Naga City Mayor Leni Robredo sakali mang tumakbo ito sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Yan din ang naging sentimiento ng aktres na si Nadine Lustre matapos samahan si De Lima sa pagsusulong ng Animal Welfare at Environmental Advocacy Bill sa Kamara ngayong araw. Narito ang kanilang pahayag. Endorsing run for president. We're not losing hope na magbabago pa ang desisyon ni VP Lenny na takbo ulit sa 2020. So we, she's the most credible among opposition, possible, potential opposition candidates. Endorsing VP Leni Robredo, should she run for president po sa 2020? Definitely. There's no question about that. No question about that. Sorry ma'am, why po? Why? Yeah. I mean, for me, she's really the best. You know, she's really the best candidate for presidency. So, obviously, and I supported her way back when she ran the first time. So. Pops J, sa ngayon ay aabangan naman dito sa Kamara kung kailan nga ba ilalagay sa order of business ang tatlong impeachment complaints laban naman kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon ay nasa Office of the Speaker na ito na inihain nga ng iba't ibang civil society groups, pati clergy groups dito sa Kamara. Pops J? Amy, overwhelming yung boto sa pabor. Sino yung mga kapansin-pansin na sumuporta sa resolusyon? Well, Pops J, kanina nakita na nga din natin at narinig natin yung pahayag nga ni Federal Party Javi Benitez tungkol nga dun sa kanyang manifestation sa pagboto na sinusuportahan niya raw itong desisyon ng House Justice Committee dahil sinasabi niya nga rin na sumusunod ito sa konstitusyon at sa process nga ng impeachment at nakita naman daw yung mga diskusyon pati yung determination nga ng sufficiency in form and in substance nung mga impeachment complaint na inihain kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakita rin natin may mga opposing views pa rin ito, kabilang na nga dyan yung mga endorsers ng impeachment complaint na naihain dito sa Kamara, kabilang na dyan yung sa Makabayan Bloc Representatives. At kanina nabinig na rin natin yung naging pahayag ni Representative Henry Marcoleta kung saan nag-no din siya doon sa naging boto at sa naging desisyon ng House Justice Committee na i-dismiss na nga itong mga impeachment complaints laban kay PBBM. Pops J? Ayun, sabi ni Congressman Paulo Duterte, impeachment spectacle lang ang isinampalaban sa kanyang kapatid na si VP Sara. Anong reaksyon dito ng mga mambabatas, lalo na si Congresswoman De Lima na nag-endorso ng reklamo? Well,
Pops Ray, wala pa tayong direct reaction no doon sa nasabi nga ni Paolo Duterte, pero mariin namang ginigiit no ng mga nag-file din ng impeachment complaint laban kay VP Sara na ito ngang mga reklamong ito ay may viable evidence naman na maipapakita kung sakaling ang magpatuloy sa hearing yung mga reklamo na inihain nila dito sa Kamara. No, Pops J, nakapaloob kasi dyan yung sa confidential funds na matagal na rin pinag-uusapan dito sa Kamara, maging yung mga reports nila kung saan nga naibigay daw ang pondo sa mga allegedly wala namang pangalan sa PSA, katulad ng pangalan ng Mary Grace Piatos, no, Pops J. Ang nadagdag lang din doon sa mga reklamo nila ay yun nga ang testimony ni Ramil Madriaga kung saan sinasabi niya na noong 2022 electoral campaign nga nito yung VP Sara, no, ay drug dealers daw at pogos yung nagpondo. So yan yung ginigit nila at sigurado naman sila sa recital of facts din na nailagay nila doon sa mga impeachment complaint na naiahay nila dito, Pops J. Amy, ano naman ang hugot ni Congresswoman De Lima? Bakit napag-usapan na winnable candidate itong si former VP Lenny bilang Pangulo? Kanina, Pops J, no, nakausap natin no, si Representative De Lima, na sabi niya talaga na winnable nga itong si former Vice President Lenny Robredo kung sakali mga tatakbo no, bilang Pangulo sa 2028 national elections. Kung makikita rin daw kasi, no, kaya rin daw natalo itong si VP Lenny, former VP Lenny nung nakaraang eleksyon ay dahil nga daw sa forging ng forces ng Marcos at Duterte, at nakikita naman daw ngayon yung sistema hindi daw maayos at magkaaway nga yung dalawang partido, no. Kaya para sa kanya nakikita niya na malaki yung magiging pagbabago at substantial yung magiging contribution ni Naga City Mayor Lenny Robredo kung sakali mang siya yung maging Pangulo. At kahit sabihin niya man na hindi totally ma-end yung corruption, ay substantial yung change na maibibigay ni former VP Lenny dito nga sa ating bansa kung sakali mang manalo, Pops J. Amy, kailan lang nag-lunch sina Robredo, De Lima at iba pa nilang mga kaalyado? May selfie pa nga yan. Ano raw napag-usapan nila dito? Well, Pops J, parang nagbalik, parang nag-look past lang sila no, dun sa mga nangyari sa kanila, dahil nakita rin natin doon sa posting ay 2022 pa daw, parang 2022 pa daw nung huli silang makumpleto, at kasama nga rin dyan yung iba pang mga mambabatas, kabilang na si Senator Risa Ontiveros, maging si Akbayan Party List Representative Chel Jokno ay nandyan. Though alamin din natin no, yung magiging payag or kung maikukwento man nila Representative De Lima kung ano nga ba talaga yung napag-usapan nila. Pero nakwento na rin no, na hindi pa raw nga plano pa ni VP Lenny na tumakbo sa national position, dahil so far parang nag-e-enjoy pa siya doon sa local scene no, ng ating politics kung saan nga ngayon ay mayor siya ng Naga City, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.